Sa kabilang dako naman, nakarating na rin sina Edward sa Santa Catalina. Nadatnan nilang buhay na buhay ang bayan at magiliw ang mga taong sumasalubong sa kanila. May mga kababaihan na rin na naglalakad sa gilid ng kalsada habang panay ang ngiti kay Edward. Ngumingiti rin si Edward pero nahihiya itong makipagtitigan dahil magaganda ang mga dalagang tumitingin sa kanya. Tila naging espesyal silang bisita sa lugar. Nagtataka tuloy ang binata sa nangyayari, kaya ginising niya ang lolo niya na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Nagising naman kaagad ang matanda. "Lo, ano pong nangyayari rito? Parang kakaiba kumilos ang mga tao eh. Hindi kaya nagkukunyari lang ang mga ito?" Saad ni Edward na bahagyang nagdududa. "Ay, ano ka ba naman, apo? Tignan mo nga ang paligid mo. Napupuno ng mga makukulay na banderitas ang buong bayan. Kaya malamang malapit na ang kapistahan nila dito." Saad ni Lolo Fabian. Nagulat si Edward at dito lang napansin ang mga banderitas na nakasabit sa mga poste. Hindi pa siya nakakapunta sa mga fiesta sa probinsya, kaya wala itong ideya na ganito pala sumalubong ang mga tao. Napangiti na lang si Edward sa inasal niya. "Ang ganda naman dito, magigiliw ang mga tao. Hindi ko akalaing aabutin natin ang pista dito. May kasiyahan kayo magaganap mamaya, Lo?" Tanong pa ni Edward. "Ay, huwag ka na nga magtanong. Ipako mo na lang ang mga mata mo sa daan at baka makadisgrasya ka pa." Saway ni Lolo Fabian, pero nakangiti ito. Natutuwa siyang makita ang apo na ngumingiti rin kahit papaano sa kabila ng pagsuong nila sa mapanganib na lugar. "Nagtatanong lang naman, Loy. Ang KJ nyo naman?" Nakasimangot na bulong pa ni Edward, ngunit hindi ito nakaligtas sa matalas na pandinig ng albularyo at bahagyang binatukan ng apo. Yumuko si Edward para umilag. Pagkatingin niya sa harapan, isang dalaga ang bigla na lang sumulpot sa kalsada. Nagulat ang binata, kaya naikambyo niya pakaliwa ang manubela. Nagtuloy-tuloy ang sasakyan at muntik ng masagasaan ang isang tindahan ng mani. Mabuti na lang at natapakan kaagad ni Edward ang preno at tumigil ang sasakyan na may ilang pulgada na lang ang pagitan sa tindahan. Napapikit tuloy sa sobrang kaba si Edward. "Anong nangyari?" tanong ni Lolo Fabian. Unti-unting dumagsa ang mga tao upang tignan kung may nasaktan. "Hindi ko po alam. May bigla na lang kasing dumaan na babae sa harapan ko." Paliwanag naman ni Edward. "Ha? Anong babae? Sigurado ka ba dyan?" Taka ng albularyo. "Upo, Lo. Nagtama pa nga po ang mga mata namin bago mangyari ito sa atin." Tugon ni Edward na dama pa rin ang kaba sa dibdib. Tumingin siya sa paligid pero hindi niya na nakita ang babae dahil sa nag-uumpugang mga tao na nakikiosyoso sa nangyari. May lumapit na mga pulis at tinanong kung napaano sila. Hindi ito pinansin ni Edward, kaya si Lolo Fabian na mismo ang nakipag-usap sa pulis. Sa kabila ng katakot-takot na pangyayari, laman pa rin ang isip ni Edward ang misteryosang babae. Hindi niya maintindihan pero tila may kung anong lungkot ang napansin niya sa mga mata ng babae magmula nang magtama ang paningin nila. Matapos maimbestigan ang nangyari, pinaalis din sila kaagad ng pulis dahil wala namang nasaktan o nasirang ari-arian. Sa isang liblib na baril pumasok ang sasakyan ng maglolo. Pakay na nila puntahan agad ang pugad ng manggagaway upang kumprontahin ito tungkol sa mga bagay na may kinalaman kay Lizardo. Makipot at magubat ang daan. Habang bumabiyahe, hindi maiwasang maitanong ni Edward ang tungkol sa babae. Hindi kasi siya sigurado kung tao ba ang nakita niya
O baka isa ng multo. Sobrang putla kasi ng itsura ng babae na tila hindi nasisikatan ng araw. Bukod rito, hindi man lang ito kumibo kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Kung hindi lang naibuelta agad ang sasakyan, malamang nasagasaan na ni Edward ang babae na parang kahoy na nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Hindi ko rin alam, Apo, pero tinitiyak kong hindi isang normal ang nakita mo. Malamang nagulat din siya sa pagdaan natin, kaya bigla siyang napahinto. Pero hayaan mo na, ang mahalaga, walang nasaktan sa nangyari, kaya kalimutan mo na lang. Wika ni Lolo Fabian. Siguro nga po, Lo, sagot ng binata. Matapos nito ay tinuon na lang ni Edward ang tingin sa daan upang hindi na maulit pa ang nangyari. Samantala, sa loob naman ng lugar ng mga aswang ay maayos na pinagpaplanuhan ni Lizardo ang mga taktikang gagamitin nila sa araw ng pagdating ng digmaan. Nakaupo si Lizardo sa kanyang trono na gawa sa ginto at marmol habang nakatalungko sa harapan niya si Daga. Nakasalukuyang ibinabalita ang matagumpay na eksperimentong ginawa nila kina Commander Jaguar at sa iba pa nitong mga kasamahang bihag. Ikinatuwa naman ito ni Lizardo dahil sa wakas ay napaamo rin niya ang matigas na puso ng pinuno ng mga rebelde. Ngayon, hindi na siya mangangambang kakalabanin pa siya nito. Subalit habang nagdidiwang ng tagumpay si Lizardo ay biglang lumapit sa kanya ang tapat niyang alaga na isang sigbin. Sinabi nito ang lahat ng nakita sa labas. Ang masayang pagdiriwang sa loob ng puso ni Lizardo ay napalitan ng galit at pagkapuot. Ano? Sino kayang may lakas ng loob ang kayang gawin ito sa akin? Magagamit ko pa naman sila sa darating na digmaan. Pero tinapos lang ng isang dayo. Magbabayad ang hayop na iyon sa akin kung sino man siya. Galit na wika ni Lizardo. Bakit, maestro? Ano pong nangyari? Usisa ni Daga. Bumuntong hininga mo na si Lizardo bago nagsalita. Walang awang pinaslang ng isang dayuhan ang grupo ni Colonel Espinas. Ha? Paano po nangyari yun? Hindi kaya ito ang sinasabi ni Tiago na mga dayuhang umatake sa kanila? Wika ni Daga na nagulat din sa narinig. Hindi, imposible. Kung sila na ngayon, hindi na sila magsasayang ng oras na hanapin tayo sa angkan ng mga aswang. Ibang dayuhan ang tumatarantado ngayon sa mga tauhan ko. Nag-iisa lang siya at may lakas siyang katulad ng isang antingero. Hanapin niyo ang dayuhang ito at iharap sa akin. Buhay man o patay, pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Makapangyarihang utos ni Lizardo kay Daga. Masusunod po, maestro. Kumilos kaagad si Daga upang utusan ang mga tauhan na hanapin ang dayo at dalhin sa kanilang lungga upang maturuan ang leksyon. Napatitig lang sa kawalan si Lizardo na mababakas pa rin sa mga mata ang matinding galit. Sa bahagi naman ni Edward, habang binabagtas ng maglolo ang matarik na daan, ilang mga nilalang ang naramdaman ni Lolo Fabian na umaaligid at tila minamanmanan sila. Hindi kumibo ang albularyo at hinayaan lamang ito. Malakas ang kutob niyang pinadala ito ni Esther nang may masagap siyang enerhiya sa loob ng teritoryo. Pareho ang taglay na kakayahan ng dalawa, kaya't alam ng isa't isa ang likaw ng bituka nila. Nararamdaman nila kaagad kung may mabuti o mapanganib ang darating sa kanilang buhay kahit hindi pa ito nangyayari. Para itong signal na nagbibigay ng babala sa kanila. Nang makarating sa dulo ay bumungad sa maglolo ang isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga puno at malalawak na taniman ng mais. Halatang payak ang pamumuhay ng mga tao rito, pero sagana sa magagandang tanawin.
Napakatahimik din ng lugar kaya hindi mahahalatang pinamumugaran ito ng mga masasamang nilalang ng dilim. Itinigil ni Edward ang sasakyan nang salubungin sila ng isang matandang lalaki. Nakasuot lang ito ng sando at kupas na pantalon. "Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga ginoo?" Magalang na bati pa ng matandang lalaki. Binuksan ni Edward ang bintana at ninitian ito. Bumaba naman si Lolo Fabian upang harapin ang matanda. Naghintay lang sa loob na sasakyan si Edward. Hihintay na lang niya kung saan hahantong ang usapan ng dalawa. Habang abala sa pag-uusap ang dalawang matanda, ay tumingin-tingin muna sa paligid si Edward. Kakaiba ang mga kabahayan na nakatayo sa lugar. Gawa sa nipa at kawayan ang mga ito, ngunit halos lahat ay nakaangat ang mga silong. 4 na matitibay na haligi ang sumusuporta sa ilalim ng mga bahay. Pero nagtataka si Edward dahil tila hindi man lang umabot sa lugar ang kasiyahan na nagaganap sa bayan. Wala man lang mga banderitas na makikitang nakasabit sa ilang mga kabahayan. Sa patuloy na pagmamasid ay napansin ni Edward ang pagbukas ng bintana ng isang bahay. Dito ay nakita niya ang pagdungaw ng isang dalaga. Natigilan si Edward. Ito yung babaeng muntik niya ng masagasaan. "Sus Mariusep!" Napaiwas ng tingin si Edward nang tinignan siya ng dalaga. Natatakot siyang baka makilala siya at isumbong. Dahan-dahan lang niyang isinara ang bintana. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng lolo niya. "Apo, halika at ipapakilala kita kay Densyo." Bumaba naman ang binata at lumapit sa dalawang matanda. "Densyo, siya nga pala ang apo ko, si Edward." Pakilala pa ni Lolo Fabian kay Edward. Naglahad naman ang kamay niya si Mang Densyo upang kamayan si Edward na medyo naiilang pa. "Natutuwa ako makilala ka, Edward. Halika at pumasok kayo sa bahay ko. Pagpasensyahan nyo na at medyo maliit lang ang aming tahanan." Nahihiyang wika pa ni Mang Densyo. "Naku, huwag mong problemahin yun. Wala sa amin yun. Ang mahalaga, maginhawa ang buhay natin." Sagot naman ni Lolo Fabian. Bahagya lang umiti si Mang Densyo at pumasok na sa bahay. Kinausap naman sandali ni Edward ang lolo niya kung bakit naging mabait na lang ang matanda sa kanila, gayong mga dayuhan lang sila. "Ano pong pinag-usapan niyo, Lo? Bakit niya tayo pinapapasok sa bahay niya?" Nagtatakang tanong ng binata. Ganito kasi yun, apo. Nalaman niya kasi na isa akong albularyo at nakiusap siyang gamutin ko raw ang anak niyang may karamdaman. Bilang ganti ay papatuloy niya tayo sa kanilang tahanan. Paliwanag ni Lolo Fabian. Naintindihan naman ito ni Edward at napatango na lang siya. Habang papasok sa bahay ay dito na pagtanto ng binata na bahay pala noong dalaga ang papasukin nila. Naloko ko na. Nag-aalangan si Edward na pumasok, subalit inakay siya ng matanda papasok sa loob ng bahay. Mula sa isang silid ay itinuro ni Mang Densyo ang nakaratay niyang anak na lalaki na mukhang nasa 12 taong gulang pa lamang. Nakahiga ito sa kama at halata ang labis na panghihina. Pinagmasdan ito ni Edward, ngunit hindi niya maiwasang manlumo sa lagay ng paslit. Naalala niyang kasing edad lang ito ng kapatid niyang si Limuel noong nabubuhay pa. Malamlam ang mga mata ng bata, maitim ang ilalim ng mga mata at may hindi maayos na paghinga. Magaspang ang balat at tuyo ang mga labi. May mga bitak rin siya sa kuko. Maputla na rin ang kulay ng mukha. Animoy daig pa ang isang bangkay. Pinag-aral ko siya sa bayan at gumastos ng malaki. Kaya lang, puro barkada at bawal gamot na ang inatupag. Hindi naman siya dating ganyan. Masunurin siyang bata. Sa ngayon, wala nang magawa ang gamot na iniinom niya. Pinatigil ko na rin siya sa pag-aaral. Pero,
ganun pa rin ang sitwasyon niya. Bumabalik pa rin siya sa dati, na ganyan nanghihina at hindi namin malaman kung anong karamdaman niya. Yung mga doktor naman na sumuri sa kanya ay sinubukan siyang kausapin at gamutin. Pero wala silang makitang diferensya. Kaya nagpa siya akong iuwi na lang siya sa bahay namin. Hindi ko siya gustong ikulong dito. Kaya lang mukhang kailangan. Salaysay pa ni Mang Densyo. Ilang araw na po ba siyang ganito, Mang Densyo? Tanong pa ni Edward. Humigit kumulang 1 buwan na rin. Tugon ng matanda. Ha? 1 buwan po? Bulong ni Edward na nagulat sa narinig. Hindi niya akalaing natiis ng bata ang ganitong paghihirap sa loob ng 1 buwan. Sa panahong iyon, maaaring patay na ito. Subalit malakas ang fighting spirit ng bata. Lumalaban pa rin ito kahit hirap na hirap na. Naisip ni Edward na hindi tungkol sa bawal na gamot ang punot dulo ng lahat. Nakakasiguro siyang may iba pang dahilan kaya sumasailalim ngayon sa kakaibang karamdaman ang kawawang paslit. Bukod rito, sigurado din siya na alam ito ng kanyang lolo. Subalit tila pinagtatakpan niya pa ang totoo sa ngayon upang mahuli ang may pakana. Pakiramdam niya ay baliwala na siya. Kulang din siya ng lakas sa kanyang katawan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya sumubok gumamit ng bawal na gamot. Saad ni Lolo Fabian. Ano? Bakit? Paanong baliwala siya? Binigay ko naman ang lahat sa kanya. Pinalaki ko naman siya ng maayos. Halos makalbo na nga ang palayan ko. Maibigay ko lang ang lahat ng gusto niya. Natigilan si Mang Densyo. Tutulungan ko siyang buksan ang isipan niya at bibigyan ko rin siya ng sapat na lakas. Sambit ni Lolo Fabian. Ano yun? Bubuksan mo? Bubuksan mo ang ano? Natigilan si Mang Densyo sa pagsasalita nang pumasok sa bahay ang isang ginang. May bitbit na bayong na may lamang mga gulay at dali-dali itong lumapit kay Mang Densyo. Mahal, anong nangyayari? Sino sila? Tanong nito. Sila nga pala sila Fabian at Edward. Naparito sila para gamutin ang anak natin. Pakilala ni Mang Densyo. Anong gagamutin? At paano naman nila magagamot si Brian? Ni mga doktor nga hindi kayang malaman ang sakit niya. Magsasayang lang ulit tayo ng pera. Wika ng ginang. Ano ka ba, Celia? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nakakaya sa mga bisita natin. Pasensya na kayo sa may bahay ko. Ganito lang talaga ang bibig niya kapag nakikita ang sitwasyon ng anak namin. Paghinging paumanhin ni Mang Densyo. Walang kaso sa amin yun. Ang totoo niyan, hindi talaga gumagamit ng bawal na gamot ang anak nyo. Napatingin tuloy ang mag-asawa kay Lolo Fabian na bahagyang nagulat sa narinig. Ano? Ano ibig mo sabihin, Fabian? Tanong ng matanda. Merong masamang espiritu ang sumapi sa kanya at alam yun ang asawa nyo. Tama ba ako, Celia? Saad ng albularyo. Kaya mas lalong nagulat ang matandang babae. Napatingin naman si Mang Densyo sa asawa. Totoo ba yun, Celia? May masamang espiritu sa loob ng katawan ng anak natin? Galit na tanong ng matanda. Kasi, Densyo, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo. Nauutal na wika ni Aling Celia. Ang totoo kasi niyan, hindi kasalanan ng asawa niyo ang nangyari. Ganito yan, Densyo. Ang totoo, ginagaway ang anak niyo. Isang malakas na manggagaway ang nagpapahirap ngayon sa kanya. Paliwanag ni Lolo Fabian. Napakunot noo si Mang Densyo dahil alam niya na kung sino itong taong tinutukoy ng albularyo, si Esther. Ano? Pero bakit? Wala naman kaming ugnayan kay Esther at wala kaming sinaktan. Kilala ko ang mga anak ko at wala silang inaagrabyado. Saad ni Mang Densyo. Totoo yan. Pero ang asawa mo, meron. Mukhang may ugnayan siya sa anak ni Esther. Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia. Tila hindi ito makapaniwala kung papaano nalaman ng albularyo
ang tungkol sa sikretong matagal niya nang itinatago. Nagpa siyang lumipat ang tatlo sa lamesa upang doon mapag-usapan ang lahat. Habang nag-uusap ay napansin ni Edward ang isang pares ng matang nakamasid sa siwang ng pinto. Sinara kaagad dito ang pinto nang mapansing tinitignan siya ni Edward. Napangiti si Edward dahil alam niyang ito ang dalaga. Pero nagtataka siya kung bakit hindi ito nagpapakita. Galit ba ito sa kanya dahil sa nangyari? O baka nahihiya lang at hindi sanay sa mga dayong nagpupunta sa bahay nila? Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Lolo Fabian si Edward. Dito ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa mga napag-usapan nila ng mga magulang ng batang si Brian. May gagawin siyang ritual upang mapaalis ang masamang espiritu na namamahay sa katawan ng bata. Ngunit kailangan maghanda ni Edward dahil haharapin niya ang mga alipuris ni Esther ng mag-isa. Kailangan nilang magawa ito sa lalong madaling panahon para mailigtas ang buhay ng bata. Naintindihan naman ito ni Edward kaya sumang-ayon siya sa plano ng mahusay na albularyo. Makinig ka, Apo. Habang ibinabalik ko sa normal ang bata, saka mo lusubin ang manggagaway. Sirain mo ang altar na pinagkukuhanan niya ng lakas at kapangyarihan. Gawin mo ito sa mabilis na paraan. Wika ni Lolo Fabian. Pero paano ko naman malalaman na nagtagumpay ka sa bagay na iyon kung malayo po tayo sa isa't isa? Tanong pa ng binata. Nag-abot ng isang maliit na papel si Lolo Fabian. Tinignan sandali ito ni Edward. May mga titik na nakasulat sa salitang Latin. Hindi ito mabasa ni Edward. Ano ang ibig sabihin nito, Lo? Pagtataka ng binata. Wala. Maikling tugon naman ang albularyo. Ano? Walang ibig sabihin? Pero bakit yung binigay sa akin kung wala naman pala yung pakinabang? Ani Edward na nagtataka pa rin. Dahil yan ang magiging palatandaan na nagawa ko na ang pagpapaalis sa masamang espiritu. Mabubura ang mga nakasulat dyan at iyon na ang magiging hudyat para wasakin mo na ang altar ni Esther. Hindi natin matatalo ang matandang manggagaway na iyon kung hindi masisira ang pinagkukunan niya ng lakas. Hindi rin magiging madali ang misyon mo dahil haharap ka sa matinding labanan. Binabahagi na ng lakas ng hukluban ang mga disipulo niya, kaya tiyak mahihirapan ka sa pagsugpo sa kanila. Babala pa ni Lolo Fabian kay Edward. Nakulo, huwag na ho kayo mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko na ang mga iyon. At dapat yung pagtuunan ng pansin kung paano mapapahina ang hukluban para makalapit ako sa pugad niya. Gawin niyo rin ang lahat ng bagay para mailigtas siya. Naging malungkot ang tono ng boses ni Edward. Nahihirapan itong itago ang lungkot sa puso niya sa pagkawala ng kanyang pamilya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kailangan niyang matalo ang hukluban upang matagpuan na si Lizardo. Alam ko ang laman ng isip mo, Apo. Nakikita mo ang nakababata mong kapatid sa kanya. May pagkakatulad nga sila ni Limuel, pero huwag mong hayaang mabalot ka uli ng galit. Manatili ka lang nakalmado sa lahat ng oras. Ako na ang bahala sa bata at kay Esther. Pipigilan ko siya kahit na humantong pa ito sa kamatayan naming dalawa. Wika ni Lolo Fabian kay Edward. Huwag ho kayong magsalita ng ganyan, Lo. Matatalo natin siya basta manalig lang kayo. Sambit ni Edward. Maraming salamat, Apo. Sabay ngiti ni Lolo Fabian. Salamat din po, Lo. Sige po, lalakad na ako. Saad ni Edward at lumakad na ito papalabas ng bahay. Sige, Apo. Humayo ka na't sasamahan ka ni Densyo. Ituturo niya sa iyo ang daan. Basta tandaan mo, huwag mong kakalimutan ang lahat ng ibinilin ko sa iyo. Naway gabayan ka ng Panginoong mahabagin sa iyong paglalakbay. Litanya ni Lolo Fabian. Tumango lang si Edward at kumilos na agad para lumusob sa lungga ng manggagaway. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 47.
Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.